Galing ako sa paghatid ko sa asawa ko sa trabaho niya, no. Bale, share ko lang 'to guys. Ang hirap palang maging isang moto vlogger, no. Yung tipong magbibigay ka ng advice, ng tips sa loob ng helmet mo habang nagda-drive ka. Alam niyo ba yun, yung mga ginagawa ng mga moto vlogger, ang hirap pala ng mga ginagawa nila, yung pagsasalita pa lang sa loob ng helmet, napakahirap na. Dahil dito sa part na 'to, tinry ko 'yun, pero hirap na hirap ako kung ano yung mga sasabihin ko. Dapat pala talaga 'pag habang nagsasalita ka do'n sa topics mo, pinapakinggan mo rin yung sarili mo. Kasi ang hirap nung mawala ka do'n sa mga sinasabi mo, eh, 'di ba? Ang hirap pala nung part na 'yun. Akala ko nung una, napakadali lang nun guys. Tapos yung tipong iisipin mo kung ano yung content na magagawa mo sa loob ng helmet mo. Sobrang hirap pala nun guys. Kaya hanga talaga ako doon sa mga vlogger na nakakapagsalita, nakakapagpaliwanag ng maganda doon sa mga advice na sinasabi nila, mga tips na binibigay nila. Kasi ang hirap nung may manonood sa iyo tapos maguguluhan sa mga sinasabi mo, 'di ba? Ang hirap pala nun. Akala ko dati napakadali lang nun, pero ngayon na-experience ko ang hirap pala. Kaya talagang ang hirap pala talagang maging isang motovlogger. Tapos dun pa lang sa pag-iisip ng mga content, yun yung isa sa mahirap talagang part. Kasi isipin mo, ano bang content na magagawa mo sa loob ng helmet, di ba? Habang nagdadrive ka. Tapos isa pa dyan, yung habang nagdadrive ka, nakapokus ka sa pagdadrive mo, nagsasalita ka, may times na parang mawawala ka sa focus sa pagdadrive. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kahirap mag-motovlog. At isa pa sa mga pinakamahirap na ginagawa ng motovlogger, yung dire-diretsong pagsasalita nila. Tapos pag review mo ng video, wala ka palang boses. Gago! At isa pa sa mga pinakamahirap na part, yung tipong ang dami mong sinabi sa vlog mo, ang dami mong binigay na tips, ang dami mong sinagot na mga comments, ang dami mong mga minention. Tapos pag review mo ng video, wala ka palang boses.